Hello, blessed morning and welcome back to our channel. So meron po tayong project ngayon dito po sa Calamba Park Place, Calamba, Laguna. Dito po sa isang subdivision. So ang project po natin ngayon ay house extension and renovation. Ayan, dito si George naglilinis sa CR para magamit namin dito sa site. Ayan, maganda na ngayon, malinis na yung CR. Dito, unang dating namin dito, napakaroon nito. Kaya may magamit na kami sa CR habang gumagawa dito sa unit na ito. Ayan. Paul! Linisin mo yan para may matulugan ka dito sa site. Diba? Sa labas naman, si Bench, ayan o, nagpuputol ng mga damong matataas na. Ayun, taas-taas na o. Sobrang taas dito na yan. Dito sa harapan yan. Tingnan natin sa labas. Ayan o. So doon banda sa may gilid, naputulan nila ng madamo. Tingnan natin dito sa likuran. Yan, wala na rin. Nabunot lahat ng mga damo. Dito na lang banda sa may harapan. Ang taas ng damo. Hello guys. Siguraduhin yung mabunot lahat yun, ha. Wala bang ahas dyan? Wala na ahas dyan, oh. So bago kami mag-start dito sa paghukay dito sa lupa, so ang ginagawa muna namin is kiniklear muna namin itong lugar na to. Yun. Kasi bukas maghukay na kami dito para sa footing. Dumating na yung mga bakal na in-order natin kahapon. 16mm, 12mm, tapos 10mm. Kasama pa yung ibang mga materyales. Start na po na mag-layout at paghukay doon po sa may likuran itong bahay. Yung sukat ng footing natin is 1.2 meters by 1.2 meters. Tapos yung lalim is 1.5 meters. Ayan. So ito yung unit na gagawin natin. Tapos itong kabila naman sa ibang may-ari na to. Mapapansin nyo, ito yung layout na to. Gitna siya ng pader. Dahil magkahati yung itong unit na to saka itong unit na ito. So ito bali yung magiging pader niyan. Bali walang poste ang gagawin natin dito. Or walong footing ang hukayin para dito. Then dun naman sa harapan sa may bakod is 3 poste. Dito na rin yung mga pako natin. Common nail detress. And then common nail na media. Tapos concrete nail na detress. Tapos nag-order na rin tayo ng cutting disc. 2 box. Okay, so nandito na yung order natin ng mga coco lumber. 2x2x10 tsaka 2x3x10 na coco lumber. Alright, so ito po yung existing na unit. So ang gusto po na may-ari, magkaroon tong unit na to ng extension mula rito sa gilid ng kanyang bahay hanggang dito sa gilid ng kabilang unit. So ang extension na to, meron siyang second floor katulad nitong existing na bahay. So from here, according to the plan, dito yung terrace niya. Then sa baba ng terrace is car park. Then dito naman banda,
second floor, meron na siya ditong bedroom. Then sa baba ng bedroom, nandito yung kanyang dining area. Tapos dito sa may likuran, dito po ang kanyang kitchen and counter. So sa ibabaw na itong comfort room, magkakaroon ng bathroom. Titibagan itong existing na dirty kitchen, pati itong wall na ito. Tapos tatanggalin natin itong window dahil makakaroon dito ng bar counter. Titibagin natin yan dahil magkakaroon dyan ng pintuan papunta dun sa bathroom. Tapos dito naman banda, titibagin din yan dahil magkakaroon yan ng pintuan, access papuntang terrace, tsaka sa dito sa may bedroom. Nag-start na mag-bend ng mga bakal na pang-anilyo. Ang kasama natin si Orly, ang magandang lalaki. Ayun, no? So nagbe-bend na siya ngayon ng pang-anilyo sa ating poste, 10mm na mga bakal. Okay, so ang haba nitong 10mm na pang-anilyo is 115 cm. Sukat nito is 200 by 300 cm. Then dito naman sa kabila, hukay pa rin sila. Pangalawang hukay. Yan si Manuel, oh. At si Kuya Robert. Ayun, kahapon natapos nila. Medyo malalim na rin, eh. Nandito si John Paul. Yan, si kaso yung paglagay ng barrel bolt sa pintuan. So kailangan natin lagyan dito dahil marami daw magnanakaw dito sa subdivision. Ngayon bumili tayo ng tolda, 16 yards. Ang gagawin natin dito, gagamitin natin pangharang doon sa bakod. Lalagay natin doon para hindi tayo see-through pag gumagawa dito sa construction. Okay, so dito naman sa baba, ang gagawin lang dito is pipinturan lang itong mga wall. Then itatalas itong flooring dito sa ground floor. Tapos dito tayo sa taas. So itong hagdanan na to, itatalas rin to. Yan. Then itong flooring ng second floor, itatalas din to. Tapos dito sa side na to, magkakaroon ng kwarto. So mula rito, hahatiin niya papunta doon. Magiging kwarto na ito. Dito banda, titibagin natin yan. Dito magkakaroon ng pintuan papasok doon sa terrace tsaka sa isa pang kwarto. Dito magkakaroon ng isang bedroom. Tapos dito, dyan yung terrace na gagawin. Dito naman banda, magkakaroon ng isa pang bedroom. So, bali, 3 bedroom. 1, 2. Tapos doon sa gagawing extension, yun yung pangatlong bedroom. Nandito naman, so bubutasin natin dito to. Ito yung bathroom sa second floor. Sa ibabaw nitong CR ng ground floor. So ito, kakaroon ito ng slab sa second floor. Andun sila ngayon, naghuhukay ng para sa footing. So dito naman, lalagyan na ng kisamihan. And dito naman, ang gagawin natin is hindi hollow blocks ang gagamitan natin na pang partition. Ang gagamitin natin dito is drywall. Gagamit tayo ng metal paring. Lahat ng mga bedroom dito, gagawin natin is drywall. Gagamit tayo ng metal paring at hardiplex. So ito po yung sakulin na binili natin kahapon doon sa sentro ng Calamba. So, para hindi tayo makikitaan habang gumagawa tayo sa loob. Pinaporma na niya ngayon yung mga bakal na 16mm. Yan, ito yun. 16mm, 6 na piraso sa isang column. Kinakasana ngayon din yung mga anilyo. Kasi ibang mga kasama natin patuloy na naghuhukay. So, konti na lang at matatapos na itong pangatong hukay. Sa
So yung spacing ng anilyo natin dito sa column is tatlong 50 cm, then apat na 75 cm, then apat na 125 cm, tapos yung the rest is 200 cm. So nagbiblend ngayon ng 16mm na bakal para sa column. Bali yung haba na ibebend nila is 40 cm. Ito si John Paul nagkakabit ng plano dito sa may salamin. John Paul, nagawa mo dyan? So nandito yung plano ng structural. Dito natin pinakabit sa may salamin para makita ng mga gumagawa. Column and footing detail. Then foundation plan. So natapos na ni Orly yung paggawa ng pang poste. Then ito naman yung pangalawa. And may guhit na yun. Tatlong 50, apat na 75, apat na 125. The rest is 200. Tapos pagdating sa dulo, pagka kinabit na sa may biga, babalik ulit yun ng 50, 75, 125. Right, so pangatlong ano na to, ang poste na rebars. So, yung haba pala ng tie wire natin is 40 cm. Yan, so ginagawa dito para mas mabilis. Grinder na lang to. So katulad nito, kung buo na to, mga tatlong magagawa na 40 cm. Tapos tinatalian, then sa gitna ginagrind para mas mabilis. So shout out pala guys doon kay Nathan Porio na ginamit na magdala ng aking motor na service ko dito sa Calamba, Laguna. Ayan. So dito kasi sa subdivision malayo ang hardware dito. So kailangan mo pang sumakay ng tricycle kasi nandun pa sa may highway. Kaya maganda talaga meron kang service papuntang hardware para bumili ng mga materyales. Biniyahe pa niya mula Manila hanggang Calamba, Laguna. Ayan. So bago pala tayo nag-start dito sa construction, kumuha muna tayo ng permit sa City Hall ng Calamba. So in behalf of the owner, so tayo na rin yung nag-apply doon sa City Hall ng permit. So fortunately, nakakuha tayo ng permit. Ayan. So yan, pwede tayo mag-start ng construction dito po sa unit na ito. Nagpuputol ngayon ng bakal na 16mm para sa footing rebar. So tuloy-tuloy pa rin ang paghuhukay. Pero as of now, okay, matatapos na rin sila. Ang lalim nito 1.5. Matatapos na rin yan si Manuel sa paghukay at si Kuya Robert. Then maglalatag na rin tayo dito ng footing rebars. Yan, gumagawa ngayon sila ng bendingan ng mga bakal para hindi mahirapan na mag-bend ng mga gatong bakal, lalo na yung 16mm. Yan, nagbebenda sila ngayon ng rebar para sa ating footing. Oli naman nagpuputol ng 16mm na bakal para sa mga rebar ng footing. 150 cm ang haba. Itong cut length, itong ating
footing rebars. Then ang kanyang hook ay tulad nito is 25 cm ang haba nitong hook. So para sa ating combined footing, ayan, ito yung mga rebars na gagamitin natin. So itong isa, ang haba nito is, ito maiksi is 1.50, at ito namang isa na mahaba is 3.20 meters. Tapos babawasan pa yan ng 25 cm bawat dulo ng hook. Okay, so magkakaroon pala tayo ng combined footing dito sa area na to. So ang haba niya ng rebars is 2.7 plus yung dalawang hook na 25 cm ang haba. Tapos yung haba naman ng rebars papunta doon is 1 meters plus 25 cm both sides yung hook. Ayan, nilalatag na yung rebars ng footing, itong mahaba na part. Ito yung 2.7 meters yung haba para sa combined footing. Then ito naman yung maigsing na rebars para sa footing na yan. Right, so tinatalian na ng tie wire ang mga rebars ng footing. Hindi mapapansin nyo, mahaba talaga to itong ating footing rebars, kasi nga ang ginawa natin is combined footing dahil magkalapit lang itong dalawang column footing na ito. 20 cm ang spacing ng ating mga rebars dito sa ating footing, both ways or on center. Ilalagyan ni Jampong yan ng ilaw dito sa tapat ng gumagawa sa baba kasi medyo madilim ngayon dahil umuulan. Okay, bababa na itong column rebars dun sa baba. Nagamitan natin ngayon ng hulog itong column rebar para maging nasa hulog itong poste. Tinatalian na ng tie wire itong column rebar dun sa footing rebar para ma-secure itong footing tsaka column. Binaban na rin itong pangalawang column rebar dito sa combined footing. Ayan yung una, kasi ito yung pangalawa. Nailagyan na yung pangalawang column rebar. Nagtali itong kukulamber sa dalawang column rebar para ma-secure. Naikasa na yung dalawang column rebar dito sa footing rebar. Ang ginagawa ngayon is tinatalian na ng tie wire, sinisecure na ito para hindi kumalas. Ilalagyan na ng braces para hindi mawala sa hulog itong ating column rebar. Another hukay naman sila ngayon, pang-apat na ito na hukay para sa ating footing. So ang lalim niyan is 1.5 meters. Then yung lapad is 1.2 by 1.2 meters. So mangyayari dito, dahil dito may poste banda, then dito may poste banda, so magiging combined footing ang gagawin natin dito. 10 cm na lang ang kulang. Nagtatagpo ng dalawang hukay. And dumami na yung tambak dito. Mukhang malalim na yung nahukay para sa footing. Malalim na nga yung hukay nila.
So mula roon sa guhit na yun, pababa 150 cm. Sakto na yan, di ba? No, sakto na, no? So sakto na yan. 1.5 meters na to ang lalim. Tapos karugtungin dito sa kabilang footing. So dito gagawin natin itong combined footing. So ang ginagawa lang yun is maglalagay na ng gravel doon sa pangalawang combined footing. Nire-ready na ngayon para alagyan ng parilya. So ito yung pangalawang combined footing natin. So yung cut length natin dito sa 16mm na bakal para doon sa combined footing natin is 2.75 meters. Pero yung haba ng parilya natin is 2.35 yung pahaba. Tapos yung hook niya, ang haba is 20 cm both sides. Lalatang ng ore itong mahabang 16mm. Yung cut length na itong maigsi na 16mm is 1.45 meters. Pero yung haba ng parilya natin mula rito hanggang doon is 1.05 meters. Tapos yung hook natin, so 20 cm. Tapos doon din 20 cm. Spacing natin bawat bakal is 20 cm. So, nag-start na sila na mag-assemble ng parilya. So tinatalian na rin. Mahaba na yun. Bali 7 peraso. Tapos 14 na peraso itong maigsi na mga 16mm bakal. Kakabit na natin itong column rebars dito sa ating footing rebars. Ito yan sa kaliwa, no? Yun! Yan. Hulugan na itong column rebar para nasa align siya. Nasa hulog. Nasa hulog na? Very good, very good. Itatali na ngayon ng sa pamamagitan ng GI wire or tie wire yung pinakapaan ng column rebar doon sa footing rebars. So nakabit na itong isang column rebar. Then ito namang pangalawa ang ibababa. Hinuhulugan na itong ating pangalawang column rebar para ma-align tsaka nasa hulog siya. So, ina-adjust lang yan hanggang sa makuha yung tamang hulog. So yung concrete cover natin dito sa combined footing is 75mm. Tapos yung concrete cover naman sa ating column is 4 cm. Nilalagyan natin ng brace ngayon para hindi gagalaw itong column rebar. So nire-ready na lang ngayon itong pang-5 footing. Ayan. Kasi natubigan dahil kagabi umulan. Nalagyan ng graba. Tapos nandito na yung ating footing rebar. Dinadala na itong pang-5 column rebar doon sa may likuran. Ayan, ilalagay na itong pang-5 column rebar. Ang ginagawa natin ng mga kasama natin is nag-uukay ulit sila para sa ating footing. So bali yung lalim din nito is 1.5 meters. Tapos yung lapad niya is 1.2 by 1.2 meters. Kaya lang dahil magkatapat ang dalawang footing. So footing pagitan na lang mga 10 cm. Kaya ginawa natin is kinumbine na natin yung dalawang footing. Katulad dun sa mga naunang
mga footing. So pinag-combine na natin. Nilalagay na ng parilya dito sa combined footing. Pang-anim na column rebar. Yung pang-pitong column rebar ginagawa na nila ngayon. Na-assemble nila doon sa labas. Tingnan natin, nandun sila. Dito nila sa labas na-assemble dahil mas maluwag dito. Kasi doon sa area natin medyo masikip. Tapos may mga panambak pa. Then may mga graba at buhangin. So dito tayo sa may gilid ng daanan. So ito yung pang 7 column rebar natin. Seryoso kayo ha. Nag-almusal na kayo? Kaya pala. Nababa na ngayon yung column rebar number 7. Yun. So, naipwesto na ngayon itong ating column rebar number 7. Punta tayo dito sa may likuran. Ito yung ating panghuling column, pang-8. Panghuling footing. So, nare-ready nila ito ngayon sa baba. Talagyan na nila ng gravel bedding. Tapos, inaayos na yung mga bakal ng ating parilya. Lalagyan na itong ating number 8 na column rebar. Doon sa may baba, sa may footing. Ayun si Orly sa taas. Bababa na dun sa may huling footing. Ingat kayo ha. So, ito po yung last na column rebar na itatayo natin dito. Ingat lang. Dun sa pinakagilid. Sa likod ni Manuel. Pwesto niyan. Ayun si Orly nasa taas oh. Tumungtong na sa bubungan ng CR.